Sa loob ng maraming taon, naniwala si Vladimir Putin na hindi kailanman magiging sapat ang lakas ng militar ng Ukraine para tunay na hamunin ang kanyang hukbo o magbanta sa kanyang rehimen. Kahit lumipad na ang mga drone ng Ukraine sa ibabaw ng mga frontline at papasok sa mga rehiyon ng Russia, nanatiling kumpiyansa ang Pangulo na imposibleng matalo ang kanyang bansa. Palaging mas malakas ang Russia. Laging mayroong hindi nakikitang hangganan o limitasyon kung gaano kalakas ang Ukraine at hindi ito kailanman magiging sapat para magdulot ng matinding at pangmatagalang pinsala na kailangan nila upang manalo sa digmaan. Nagkamali si Putin. Pinatunayan ito ng Ukraine. Nabasag nito ang limitasyon ng kapangyarihan at winasak ang hangganan. Naabot ang mga bagay na akala ng marami ay imposible at umangat sa panibagong antas ng lakas at kakayahan sa larangan ng labanan ngayon. Para maintindihan ito, dapat nating balikan ang unang yugto ng kampanya ng Ukraine laban sa infrastruktura ng langis at enerhiya ng Russia. Matagal nang tinatarget ng Kiev ang mga lugar tulad ng mga oil refinery at pipeline. Pero seryosong tinaasan nila ang antas noong 2025 kung saan 21 sa 38 pangunahing refinery ng Russia ang tinatarget, na kumakatawan sa 48% pagtaas ng matagumpay na pag-atake kumpara sa nakaraang taon. Sa 2025 halos linggo-linggo, may balita ng sunog, pagsabog, at drone na tumatama sa mga planta ng langis ng Russia. Malaki ang naging epekto ng mga pag-atake sa ekonomiya at sektor ng enerhiya ng bansa, kung saan bumaba ng nakagugulat na 40% ang kapasidad ng mga refinery mula Agosto hanggang Oktubre 2025. Mas madalas nang inaatake ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine ang mga planta ng produksyon ng militar sa Russia, na nagdudulot ng sunog at pagsabog sa mga lugar ng paggawa ng drone, misil at bala. Gayunpaman, mahalaga ang epekto ng mga pag-atake at kahanga-hanga ang mga larawang at bidyong nagpapakita ng malalaking pagsabog at makakapal na usok sa himpapawid na ibinahagi online. Sa totoo, karamihan sa mga pag-atake ay hindi naging sapat na epektibo. May dalawang malaking dahilan para dito. Ang una ay ang presensya ng mga depensang panghimpapawid ng Rusya, habang ang pagiging epektibo ng mga sistemang depensibo ng Kremlin ay tama lang na questionin. Habang umuusad ang digmaan, ang Rusya ay mayroon pa ring malalaking reserba ng mahahalagang kagamitan tulad ng S-300, ang mas modernong S-400, ang Tor MM-2, ang Buk M-3 at ang Pansir SM. Nang malaman ng mga komandante ng Rusya ang pagsubok ng Ukraine na atakihin ang mga pasilidad ng enerhiya, inilipat nila ang marami sa mga kagamitang ito sa mahahalagang lugar tulad ng refinery at oil terminal para pabagsakin ang karamihan sa drone at misil ng Kiev. Dahil dito, kahit na may ilang drone ng Ukraine na nakatama sa kanilang mga target, marami pa rin ang nawala. Kaya't nalimitahan kung gaano kalaki ang pinsalang kayang gawin ng bansa sa kanilang kalaban. Pangalawa, mas malaking issue na napipilit ang gumamit ng simpleng at maliliit na drone ang mga puwersa ng Ukraine sa kanilang pag-atake. Kahit mas advanced ang mga modelo, maliit lang ang warhead na kaya nilang dalhin. Kahit makalusot sa depensa ng Russia at makarating sa target, kulang pa rin ang lakas ng pampasabog nila para mapatigil ang operasyon ng refinery. Dahil dito, maraming pagkakataon na nagkaroon ng mga pag-atake ng drone at pansamantalang nahinto ang operasyon ng mga pasilidad. Ngunit mabilis din silang nakabalik sa normal. May pinsala pa rin at mahalaga ito, pero hindi sapat para magdulot ng krisis o pagbagsak na inaasahan ng puwersa ng Kiev. Noong 2026 gayunpaman, nagbago ang lahat dahil nakahanap ng solusyon ang Ukraine para sa parehong mga isyung yon. Una, sinimula nitong sistematikong sirain ang air defense ng Rusya. Ipinapakita ng mga ulak na mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026, nagsagawa ang Ukraine ng halos 500 pag-atake laban sa mga infrastruktura ng air defense ng kalaban at isa pang 433 laban sa mga anti-access at aerial denial na kagamitan. Simula noon,
Nagpatuloy ang trend. 24 radar system ang nawasak sa Crimea mula Marso hanggang Mayo ngayong taon. 25 air defense ang nawasak noong Abril lamang, kabilang ang Tor, Buk, Osa at Pantsir. 12 sa pinakamahusay na mga sistema ng Russia, gaya ng mga S-400 ang nawasak na rin. At habang pinaiigting ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa teritoryo ng kalaban, lalong kumakaunti ang mga kagamitan na maaring gamitin ng mga commander ng Kremlin. Dahil dito, kailangang piliin nila kung aling bayan, lungsod at infrastruktura ang uunahin. Kaya ang iba ay nalalantad sa panganib. Matapos ang malawakang pag-atake ng drone sa Moscow, iniulat na inilipat ng Russia ang mas maraming mga depensang S-300 at S-400 sa kabisera. Kaya humina ang depensa sa ibang lugar. Isang Ukrainian drone operator na kilala bilang Churchill ang nagsabi na nawawala na sa Russia ang layered air defense dahil sa pagkasira ng mas maraming sistema at pagdami ng mga blind spot. Dahil dito, mas madali na para sa Ukraine na makita ang mga bukas na daan sa teritoryo ng Russia papunta sa mga target nito. Pwedeng magpadala ng mga grupo ng drone at sunod-sunod na misil sa mga lugar na yon nang hindi gaanong nag-aalala na mababaril ang mga ito sa daan. Ibig sabihin, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga puwersa ng Kiev na gumamit ng mas malalaki at mabibigat na sandata laban sa parehong target. Na humantong sa pangalawang malaking pagbabago sa 2026 ang paggamit ng mas malalaking warhead. Noon, karaniwan, nang gumamit ang Ukraine ng warhead na 10-10 kilo ang bigat. Ayon sa Euromaidan, hindi sapat yon para butasin ang makakapal na harang na bakal at konkretong pader sa mga oil refinery at mga plantang gumagawa ng kagamitang militar. Kung sumablay ng kaunti ang mga drone sa target, maaring wala silang pinsalang magawa. Sa madaling salita, maari nilang masira ang isang particular na target kung direktang tatamaan nila ito. Pero kailangan ng tuwirang tama. Kung magkamali ng ilang talampakan o tumama sa kabilang bahagi ng pader, kaunti lang ang pinsala. Madali ring magawa agad ang mga pagkukumpuni. Sa buong 2025 na pagtanto ng mga analyst ng Ukraine na may kailangang baguhin, magaang ang warhead ng kanilang drone, kaya mas maraming gasolina ang madadala at mas malayo itong makalipad para tamaan ang target lampas sa hangganan ng Rusya. Ngunit may kapalit ang benepisyong yon. Kulang sa lakas ang maliliit na warhead. Sa kabutihang palad, dumating ang solusyon sa anyo ng Farpoint FP2 drone. Sa simula, ipinagmamalaki nito ang maximum na oras ng paglipad na 2.5 oras operational range na hanggang 200 kilometro o 100 at 25 milya at warhead na may bigat na hanggang 105 kilo o 230 libra. Tunay na binago ng sistemang ito ang takbo ng laban. Simula nun, gumawa na ng mga pagbabago ang Farpoint na nagpapaintulot sa FP2 na magdala ng napakalaking 200 kilo o 400 at 40 libra ng pampasabog sa mas malalayong distansya na umaabot hanggang 370 kilometro o 230 milya. Mas mahal ito, ngunit mas epektibo kaysa sa mas simpleng unmanned aerial vehicles na dating inaasahan ng Kyiv, gaya ng Luhuti. Simula nang dumating ang mga ito, ginamit na ang FP2 drone sa maraming mid at long range na pag-atake sa infrastruktura ng Russia. Bumutas ang mga ito sa mga gilid ng ilan sa pinakamahalagang bahagi ng infrastruktura ng oil refinery, tulad ng primary distillation units. Nagdulot sila ng pagguho ng buong mga gusali sa mga planta ng produksyon ng militar, na nagdulot ng mas malalaking pinsala at gastos sa Russia kumpara sa mas simpleng at mas maliliit na mga drone na nauna sa mga ito. Hindi lang sila ang gumagawa nito. Nagsimula na rin gumamit ang Ukraine ng iba pang mabibigat na deep strike munitions na pinagsasama ang malayong abot at mabibigat na warhead. Ang Behemoth drone halimbawa ay isang tamang-tamang pangalan para sa dambuhalang drone sa himpapawid na may hindi lang isa kundi dalawang magkahiwalay na warhead. Ang isa
ay may bigat na 40 kilo o 88 pounds at ang isa pa ay may bigat na 35 kilo o 77 pounds. Bilang one-way attack drone, hindi inihuhulog ng Behemoth ang mga warhead nito. Imbes, sumasabog muna sa pangtama ang tandem charge warhead para butasin ang panlabas na depensa ng target bago sumabog sa loob pagkaraan ng ilang sandali ang mas malaking thermobaric warhead na nagdudulot ng mas malakas na pinsala. Dahil sa mga drone na ito, hindi lang panlabas na pader at shell ng mga pabrika at refinery ng Russia ang nasisira ng Ukraine. Nakakapasok na sila at winawasak ito mula sa loob. Malaki ang epekto nito sa aktual na labanan. Ang dating mga pag-atake na abala lang sa Russia, ngayon ay nagiging tunay na sakuna. Ang mga pag-atake na dati nagdudulot lang ng kaunting pinsalang na aayos sa loob lamang ng ilang araw ay ngayon nagpapahinto na ng operasyon ng mga pasilidad ng ilang linggo o maging ilang buwan. Ang masamang balita, lalo na para sa Ukraine, ay limitado lang ang kayang marating ng mga mas mabibigat na drone na ito. Halimbawa, ang Behemoth ay limitado lang sa distansyang 300 kilometro o 185 milya. Kaya't kabilang ito sa kategoryang katamtaman ang saklaw. Pero paano kung gusto ng Ukraine na tamaan ng mga target na mas malayo pa? Sa kabutihang palad, may sagot din sila para dyan. Bago natin pag-usapan yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yon ang tamang oras. Sa loob ng ilang taon, ang tanging paraan ng Ukraine para tamaan ang mga target na daan-daang milya ang layo sa loob ng Russia ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga long-range na drone. Wala silang misil para sa ganoong layo. Maliit lang na drone na may dalang ilang dosenang libra ng pampasabog ang meron sila. Marami ang napabagsak ng depensa ng Russia. Ngunit may ilang umabot sa target. Pero dahil sa mga nabanggit na dahilan, hindi sila nagdulot ng pangmatagalang pinsala. Napansin ng analyst ng Ukraine ang problema at agad humanap ng solusyon. Madali lang ang sagot dito. Kailangan mo ng sandatang kayang maglakbay ng mas malayo, mas mabilis, at may mas malaking pampasabog kaysa dati. Sa madaling salita, kailangan mo ng cruise missile. Kaya ang Firepoint, ang parehong kumpanya sa likod ng FP2 drone at isa sa pinakamalalaking manlalaro sa mabilis na lumalawak na sektor ng depensa ng Ukraine, ang nagdevelop ng FP5 cruise missile na kilala rin bilang Flamingo. Dahil sa jet propulsion system nito, ang missile na ito na nagkakahalaga ng humigit kumulang $500,000 bawat isa ay may kamanghamanghang operational range na 3,000 kilometro o 1,100 milya. May dala itong 1,100 at 50 kilo o 2,500 at 40 libra na warhead. Ipinakita ito noong Agosto 2025. Ngunit, inabot pa ng ilang panahon bago napino ng mga developer ng Firepoint ang self-contained inertial navigation system na kailangan para gumana ang missile ayon sa layunin nito at tamaan ng maasahan ang mga target nito. Ngayon na nagawa na nila yon, buong bagsik ng Flamingo ang pinakawalan at hindi na kayang sabayan ito ng Russia. Noong Hunyo 27, iniulat na maraming Flamingo missile ang pinakawalan papunta sa Titan Barricade Missile Plant sa rehiyon ng Volgograd sa Russia. Matatagpuan ito sa katimugang bahagi ng bansa, mga 500 kilometro o 310 milya mula sa mga linya ng labanan. Makikikita sa footage ang malinaw na silhueta ng dalawang dambuhalang missile na tumama sa planta na gumagawa ng mobile launcher para sa ballistic missiles at artillery system. Ito ay pinakabago lamang sa serya ng matagumpay na mga pag-atake gamit ang Flamingo missile. Noong Hunyo 10 halimbawa, 5 Flamingo ang ipinadala patungo sa Vnir Progress Defense Electronics Plant sa Cheboksary na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Russia, Siam, na 100 kilometro o 560 milya mula sa front. Dalawa sa mga missile na yon ang nakalusot. Nilampasan ang mga anti-drone na protection ng pabrika at nagdulot ng matinding pagsabog at pinsala dahil sa apoy pagkatapos ng tama. Malaki rin ang progreso ng Kyiv pagdating sa mga bomba. Dati,
Umaasa sila sa limitadong supply mula kanluran na may mga restriksyon na di kontrolado ng Ukraine. Binado na ng Ukraine ang laro dahil nagsimula na silang mag-mass produce ng sariling kagamitan tulad ng equalizer glide bomb mula sa DG Industries. Kayang maglakbay ng ilang dosenang milya mula sa pagpapakawala ang mga bombang ito at may sapat na lakas para wasakin ang mga target ng Russia gaya ng air defense systems, radar stations, imbakan ng bala, konsentrasyon ng tropa, tangke at iba pang armored na sasakyan. Matagal na nating nakikita ang Ukraine nagsasagawa ng mga katamtaman at malayuang pag-atake. Pero nagbago talaga ang laban nang dumating ang mas mabibigat na armas. Hindi na lang sinusubok ng Kyiv ang mga pasilidad at infrastruktura ng Russia. Ngayon, pinapasabog na nila ang mga target hanggang madurog. Ang mga pinakabagong pag-atake ay mas nakakasira at mas magastos para sa Kremlin kaysa sa mga nauna, gaya ng nabanggit ni Michael Bonnet, isang mananaliksik sa California think tank na RAND. Kahit sa isang karaniwang tagamasid, kitang-kita na mas lumalaki ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine habang tumatagal. Hindi lang ito tungkol sa mas malakas na armas, kundi pati sa mas malawak na abot. Ayon sa ulat, may sapat na bala ang Ukraine para matarget ang halos kalahati ng Russia at mahigit 70% ng populasyon nito. Kamakailan, iniulat ang sariling monitoring channel ng Russia na radar across all of Russia ang air raid warning sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kasama rito ang 5 rehiyon ng Volga Federal District sa timog silangan ng Moscow. Ang rehiyon ng Astrakhan na mga 900 kilometro o 500 at 60 milya mula sa Ukraine at ilang bahagi ng North Caucasus region na ang ilang lugar ay umaabot hanggang 1,000 at 200 kilometro o 700 at 50 milya mula sa Ukraine. Sa gitnang bahagi ng Russia, tumunog ang mga alerto sa Moscow na nasa humigit kumulang 400 hanggang 500 kilometro o 250 hanggang 310 milya mula sa Ukraine. Vladimir, na 450 kilometro o 280 milya ang layo, Tambov na 350 kilometro o 220 milya ang layo, at Libetsk na mga 300 kilometro o 186 na milya mula sa hangganan ng Ukraine. Noong Hulyo 1, inihayag pa ng presidente ng Ukraine, Vladimir Zelensky, na tinamaan ng kanilang puwersa ang isang oil refinery sa Ufa na napakalayo, 1,300 kilometro o mahigit 800 milya mula sa frontline. Pangalawang beses na tinamaan ang lugar na ito. Isang pasilidad militar sa rehiyon ng Penta ang tinamaan din na matatagpuan mga 600 kilometro o 370 milya mula sa front. Malaki itong pagbabago kumpara sa mga naunang yugto ng labanan. Noong 2024, ang mga rehiyon lang ng Rusya na malapit sa hangganan ang kailangang mag-alala sa pag-atake ng Ukraine. At malaking bahagi ng mga asset ng Ukraine ay ginamit laban sa mga asset ng kaaway sa loob ng mga sinakop na teritoryo. Ngayon, halos wala nang ligtas na lugar sa Rusya. Mula kanlurang rehiyon hanggang Siberia, nagiging karaniwan na ang tunog ng air raid sirens habang dinadala ng Ukraine ang digmaan sa mismong publikong Ruso. Hindi basta abala lang ang mga sirena. Kapag may alerto, kailangang magsara ang buong bayan at lungsod. Itinigil ng mga paliparan at pampublikong transportasyon ang operasyon at pinayuhang manatili sa bahay o magtago sa ilalim ng lupa ang mga tao. May epekto ito. Kahit hindi ginagaya ng Ukraine ang pag-target ng Russia sa mga tirahan at infrastruktura, apektado pa rin ang buhay ng mga Ruso ng digmaan sa mga paraang lalong nakakatakot at mahirap. Dahil dito, mas nagiging sabik silang humanap ng masisisi at marami ang itinuturo ang isang tao lang, si Vladimir Putin mismo. Dahil dito, bumagsak ang kasikatan ni Putin. Kahit sa mga survey na isinagawa ng mga propagandista ng Kremlin, dumarami ang mga Ruso na nagpapahayag ng tunay na pag-aalala kung may kakayahan pa bang mamuno ang kanilang presidente. Malamang na lalong lumala ang sitwasyon para kay Putin at sa kanyang grupo sa mga susunod na linggo at buwan dahil lalakas pa ang arsenal ng Ukraine.
May ulat kamakailan na nagsasabing posibleng nagpaputok na ang Ukraine ng unang sariling long-range ballistic missile. Batayang balitang ito sa datos ng Ministry of Defense ng Russia. Sa isang kamakailang ulat, sinabi ng MOD ng Kremlin na sa loob ng 24 na oras na intercept ng kanilang air defenses ang mahigit 600 drones, 7 aerial bombs, at ang inilarawan nito bilang isang long-range operational tactical missile. Walang dagdag na detalye ang Moscow tungkol sa uri ng missile at wala ring opisyal na pahayag ang Ukraine sa ngayon. Gayunpaman, alam natin na ang Farpoint ay nagtatrabaho sa kanilang FP-SHAM ballistic missile at kamakailan ay kinumpirma na malapit na itong sumailalim sa flight testing stage. Kinumpirma ni Dennis Tilleman, pinuno ng disenyo ng kumpanya, na magsisimula ang mga pagsubok na yung tag-init o unang bahagi ng taglagas. Maaring nagsimula na ang mga pagsubok at naiputok na ang FP-SHAM sa isa o higit pang target ng Russia. Kung ganito, malaking dagdag ito sa arsenal ng Kiev. Ang FP-SHAM ay ginawa para sirain ang mga target sa loob ng malalalim na bahagi ng Russia. Ipinagmamalaki nito ang tinatayang operational range na 855 kilometro o 530 milya. Maaabot nito ang kahangahangang bilis na hanggang 2,200 metro bawat segundo o 7,220 talampakan bawat segundo. At may dalang napakalaking warhead na tumitimbang ng hanggang 800 kilo o 1,700 at 60 libra. Nakita natin na gumagawa ang defense sector ng Kiev ng world-class na drone at cruise missile. Ballistic missile na lang ang kulang. Kung operational na ang FP-SHAM, di pa matukoy kung gaano kalaking pinsala ang magagawa ng Ukraine ayon sa Bloomberg. Kung makumpirma, ang pagpapaputok ng ballistic missile ay magiging bagong hakbang ng Kiev sa pagpapalawak ng lokal na kakayahan para sa long-range strike lampas sa drone at cruise type na sistema. Kahit napatunayang mali ang mga ulat at di pa handa ang FP-SHAM malapit na nating makita ang missile na ito na sumisira ng mahahalagang infrastruktura ng Russia. Kapag pinagsama ang mas mabibigat na drone, bagong glide bomb at Flamingo cruise missile, mas armado ang Ukraine ngayon kaysa sa alinmang yugto sa kasaysayan nito, na nagdudulot ng mas maraming problema sa Russia na hindi nito malutas. Ngayon, para malaman pa kung paano dumarami ang mga problemang ito sa mesa ni Putin at lalo pang inilulubog ang Pangulo ng Russia sa crisis, panoorin ninyo ang video na ito. Panurin ang video na ito para malaman kung paano sumusuko ang mga negosyo, mamumuhunan at elite ng Moscow na kinikilalang hindi na kayang mapanalo ang digmaan at hinihikayat si Putin na tapusin ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang ganitong content.